Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpag-aapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes ay ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado at pagdiriwang ng kapistahan ni San Alfonso ng Liguri, unang araw para sa buwan ng Agosto. August 1 na po tayo, no? Nagtapos na ang July. Sa mga nakalipas na araw, narinig natin ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga para maipaunawa sa tao kung paano tayo makakapasok sa langit at kung paano natin uunawain ang paghahari ng Diyos. Kaya sa tulong ni San Alfonso, isang obispo at pantasang simbahan, nawa ay mabuksan din ang ating mga isipan sa mga salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating gabay. Nung Lunes, sinabi ni Kristo sa panimula ng paggamit niya ng mga talinghaga, sinabi niya na magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likain ang sanlibutan. So muli, yung talinghaga o paggamit niya ay para mas maunawaan ng mga ordinaryong tao ang kaharian o paghahari ng Diyos. Kaya nung sumunod na araw, Martes,
Mahalaga na yung sinasabi nga ng Kristo, ang may pandinig ay makinig. Kasi kahit anong salita, paliwanag, kahit anong talinghaga o paggamit ng mga halimbawa, kung sarado ang ating isipan, wala rin talagang mangyayari. Kahit gaano pa kaganda ang sabihin, pag sarado na ang isip, pag sarado ang tenga ng isang kinakausap, baliwala ito. Nung Miyerkules, sa paggunita natin ng kapisahan ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro, kung saan ay dumalaw si Jesus sa bahay nila, pero si Marta ay hindi attentive, kundi siya ay abalang-abala sa pag-aasikaso. Yeah, sabi pa lang, no? Mahalaga na tayo ay nakikinig sa mga salita na binibigay ni Kristo. Kaya ang paalala sa atin, paano niyang pinaalalahanan si Marta na sinabing, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan, yung makinig. Muli, no, sa pakikinig, mahalaga din na kalmado tayo. Kasi kung hindi, wala, nahaharang kasi, no? Kapag masyado kang natataranta, ang dami mong iniisip, ang daming pinagkakaabalahan, hindi mo mapapakinggan yung nilalaman ng sinasabi sa iyo. Noong Huwebes, ang sabi ni Kristo, darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Kung paanong merong langit, mayroon din naman pagkakalagyan ang mga ayaw piliin ang langit. Kahapon, Biyernes, kung saan si Kristo ay dumalaw sa kanyang mismong bayan, pero siya ay hindi kinilala. Nakilala lang, pero hindi kinilala dahil sa kanyang family background. Kaya sinabi ni Kristo, o sinabi ng pahayag sa Ebanghelyo, at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. At ngayong araw na ito, isang kwento muli ang ating sinisimulan. Ito yung kwento ng pagkakapugot ng ulo ni Juan Bautista. Bakit napugutan? Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Kaya napagtripan, papugutan ng ulo para tumahimik na si Juan Bautista at tuloy ang ligaya, tuloy ang pagsasama ni Herodes at Herodias. Birahin nyo, mas matindi, no? Kasi ito ay kasalanan ng pakikiapid, pero yung matindi pa, as kapatid ni Herodes, asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, ang kanyang kinakasama. Kaya maganda po, no, na mapaalalahanan tayo na ang tunay na katapangan hindi sa paghawak ng baril, ang tunay na katapangan hindi sa pakikipag-away, o romintado, o kung anuman. Ang tunay na katapangan na sinasabi sa atin maghinang simbahan ay yung kaya natin magsalita ng katotohanan. Maging kapalit man nito ay ang ating buhay. Yung katotohanan at ang isang taong namumuhay sa katotohanan, hindi siya malayo sa paghahari ng Diyos, lalo tigit hindi siya mapapabilang sa mga tinatawag na itinatapon sa maningas na pugon.
Ang gusto natin makarating sa langit, manindigan tayo sa katotohanan. Amen.